Tulungan mo ako. Ikaw ang babaeng mag-aalis ng lason sa akin. Tumigil ka. Lalaking aso, ang lakas mo. Ang daming tawag. Langhaw, naku po ang iking munting hari. Nasaan ka na? Kahit ayaw mong pumasok sa bagong eskwelahan. Hindi mo naman kailangang maglayas, naghahanap na sa iyo si Second Master. Sabihin mo kay Second Master, uwi na ako agad. Hinayang, si MS Su ay naglakas loob na hindi umuwi ng gabi. Ngayon, siguradong patay siya. Galit na galit talaga siya ngayon. Sabi niya, kapag nahuli niya si MS Su, ikukulong niya ito ng 1 buwan. Naging kampante ako. Sana hindi na lang ako umuwi ngayon. Wala na akong choice kundi tumakas sa pader. Ay, nahuli. CJ. Si Second Master. Si Second Master. Ibaba mo ako, kaya ko namang maglakad. Hoy Second Master, kaya ko maglakad, ibaba mo ako, ibaba mo ako. Tito Chen, tulungan mo ako, Tito Chen. Tita Li, tulungan kita magwalis, Tita Li. Wang Hao. Saan ka nagpunta kagabi? Kagabi. May reunion kami ng mga kaklase. Uminom kami ng kaunti tapos nakatulog ako sa bahay ng kaklase. Pangako. Hindi na ako ulit na hindi umuwi ng gabi. Second Master. Huwag ka nang magalit, ha? Please? Ano ito? Kagat ng lamok. Lamok? Suran, lumalaki ang loob mo. Nagsisinungaling ka na sa akin. Sabihin mo. Sino ang lalaking iyon? Anong lalaki? Wala akong lalaki. Ayaw mo pang sabihin. Hindi ko sasabihin. Second Master, 20 na ako. May sarili akong privacy at karapatan na magkaroon ng relasyon. Hinding-hindi. Ngayong buwan, mag-isip ka mabuti sa bahay. Kapag sinabi mo na kung sino ang lalaking iyon, saka ka lang pwede lumabas. Bakit? Ano ang dahilan ng tawag mo? Second Master, mali ako, nagkamali ako. Ano? Yung babae noong gabi, hindi ko siya ipinadala. Yung babaeng ipinadala ko, naipit sa traffic. Hindi nakarating. Sa tingin ko, yung babaeng iyon, siya ang naglagay ng gamot sa iyo. Ipinadala ng grupo nila, gustong umangat sa posisyon.
Hanapin siya sa buong lungsod sa loob ng 3 araw. Patayin. Opo. At alamin kung sino ang lalaking kasama ni Ranan kagabi. Hanapin siya at baliin ang kanyang mga binti. Dalhin siya sa akin. Naiintindihan. Angtas K.O. 188 cm. Pero ang espasyo para sa matinding galaw, ganito lang kaliit. Hihe, ipagpalagay. Ganito ang posisyon ng dalawa. Ganitong posisyon. Ipagpalagay na ganito ang posisyon nila. Kung gayon, ang babaeng ito ay tiyak na maliit at maliksi. Taas. Hanggang 165 cm. Bigat hindi lalampas sa 70 kilo. EDC. Miss Sue. Ay naku, paano ako magkakaroon ng ganitong malaking kasalanang ideya? Itong bulok na hotel, sira pa ang CCTV. Sa gitna ng napakaraming tao. Saan ako hahanap ng isang lalaki at isang babae? Ngayon pa, ang regalo para kay Second Master hindi nakuha. At bigla na lang natulog sa isang lalaki. Kailan mo sasabihin kung sino ang lalaking yon? Saka ka lang ulit lalabas. Yung gago, hindi kaya siya ang naglagay ng lason sa akin. Yung lalaking iyon ang nagplano. Hindi pwede. Kailangan kong lumabas agad. Kailangan kong hanapin muna ang lalaking iyon. Sino? Walang tao. Second Master. Narito ako. Seryosong nagsisisi. Second Master. Hindi ka nagalit, di ba? Second Master, huwag ka nang magalit, ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat sinagot ka, huwag mo na akong ikulong. Pwede ba? Ito ang tunay na nararamdaman ko. Mabulaklak ang dila. Lumabas ka na at kumain. Second Master, pinatawad mo na ako. Second Master, pasanin mo ako. Second Master, hindi ka nagalit, di ba? Second Master. Patawarin muna kita ngayon. Pero kung malalaman kong may boyfriend ka talaga ng palihim, Ano-ano ang mangyayari? babaliin ko ang mga binti mo. Narinig mo? Narinig ko. Seryoso talaga si Arya sa bagay na to. Kailangan kong hanapin agad ang lalaking yon at patayin. San Tai Chi. Tinawag ko kayo ngayon para tulungan ako maglabas ng reward notice. Ipa-announce sa buong internet, reward na 50 milyon. Kailangan mahanap ang taong ito sa loob ng 3 araw. Siege. Eryi, may clue na tungkol sa babae nung gabing yon. Anong clue? Nakita ko sa dark web ang reward notice na inilabas ni Santesi. Naghahanap ng lalaki. Tingnan mo ang lawang inilabas niya. Parang kamu kamontak. DIBA? At saka, sa abs nitong lalaki. May pulang birthmark din. Santaizi.
Oo. Lalaki. Hindi pwedeng lalaki, babae. Ayon sa contact details na nakalista sa reward notice. Kontakin nitong Santay Z. Sige. Gusto kong malaman. Kaibigan ka ba o kalaban? Santay Z, nahanap na ng lalaking yon ang club. Sige. Hindi ko alam kung ano itsura ng lalaking yon. Sigurado ka bang dito? Tama ye. Si Santay Z ngayon ay nasa private room 306 at nakin TSFO. At gusto niyang ikaw lang ang pumunta sa kanya. Hintay ka dito. Sige. Kapag nakita ko ang lalaking iyon mamaya, kung pera lang ang pag-uusapan, okay lang. Pero kung magbabanta siya sa akin, dumating na. Paano pwedeng si Erye? Ang lalaki nung gabing yon. Si Erye pala. Ang maskarang ito. Siya yon. Buti na lang bago ang maskarang ito. Hindi ko pa nakikita si Ginoo dati kung hindi. Ang lalaking iyon. Si Ginoo ba talaga iyon? Paano nangyari iyon? Paano ko siya haharapin? Natakot ako. Ang lalaki noong gabi, si Ginoo ba talaga iyon? Hindi pa sigurado. Baka naman. Nagkataon lang na napunta si Ginoo dito. Ang laki naman ng pagkakataon. Baka naman. Ako at si Ginoo, natulog talaga kami? Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Para makumpirma. Nakabukas pa ang ilaw sa study ni Ginoo. Mas mabuti pang dumaan ako sa likod bahay. Sasabihin ko sa'yo, may balita na si Ginoo ngayong gabi. Lumabas para hanapin ang isang babae. Totoo ba? Ang tanging babae na hinahanap ni Ginoo ng gabi, hindi ba si Miss Sulang? Sa sinabi ni Ginoo, kapag nahanap niya ang babaeng ito, magpapakasal na siya. Magpapakasal. Kaya pumunta si Ginoo sa Chanma Club para maghanap. Baka siya talaga ang lalaking iyon? At magpapakasal pa siya, hindi pwede. Kailangan kong kumpirmahin ang sarili.
Sino ka? Ikaw yung maliit na batang babae na inampon ni Xinjian, di ba? Madalas kong marinig kay Xinjian ang tungkol sa'yo. Ang huli mo naman umuwi, bakit ngayon ka lang? Tanong ko, sino ka? Kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo, huwag kang magalit ha. Ako ang kasintahan ni Xinjian. Ngayon lang ako nakauwi galing abroad. Kasintahan. Baka ang pakikipagkasal na sinasabi ni Ginoo sa kanya? Naliligo si Xinjian ngayon. Tulungan mo akong ibigay sa kanya ang kurbatang ito. Bata KPA. Hindi mo kailangang mag-alala. Anong bata pa? Si Ginoo talagang naliligo. Naalala ko ang lalaki noong gabing iyon. May marka sa tiyan. Hindi ko na makita ng maayos. Nakatago ako sa likod ng kurtina, naghihintay na lumabas si Ginoo at magbihis. Makikita ko kung may marka ba sa tiyan niya. Ang haba ng tiyan niya. Ang laki ng dibdib niya. Hindi pwede yan. Huwag kalimutan ang layunin natin. Laktawan yung lugar na yon tumutok sa importante. Yun birthmark. Hala, bakit ka nakadamit na? Hindi ko pa nga nakikita ng maayos. Buwisit. Ranran. Second master. Suran. Second master, siya nga yung lalaki nung gabing iyon. Hoy, batang to, gabi-gabi hindi matulog. Anong ginagawa mo sa likod ng kurtina ko? Ako iko-confirm ko lang po ang isang bagay. Anong bagay? Kung sasabihin ko kay second master na ako yung babae na nakarelasyon sa kanya nung gabing iyon, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Second master, narinig ko po. Naghanap ka ng isang babae, siya. Huwag mong banggitin yung babaeng yon. Hindi siya mabuting tao. Ganun po ba napuput pala si second master sa akin? Yung tono ko kanina. Nasindak ba si Ranran? Ranran, bata ka pa. Huwag kang makialam sa mga bagay na to. Nakuha ko na po.
Mabait ka. May lakad pa ako, aalis muna ako. Maaga kang umuwi at magpahinga. Second Master, hahanapin mo po ba ang iyong nobya? Paano mo nalaman? Nakita ko po siya. Pinabigyan pa niya ako nito para sa'yo. Sabi pa niya bata ako. Saang parte ako maliit? Plastic ang dating, ayaw ko sa kanya. CJ. Alam ko na. Umuwi ka muna sa kwarto at matulog. Bukas ng umaga. Kailangan mong pumasok sa eskwela. Ayoko. Ayokong mag-aral. 8 beses na akong lumipat ng eskwela. Parang nasa bilangguan sa eskwela, bawal ito, bawal yun. Nahihilo na ako kapag nakakita ng eskwela. Hindi pwedeng hindi ka mag-aral. Ganito na lang. Basta makapag-stay ka sa bagong eskwela ng 1 buong taon. Gagrantahan kita ng 1 kahilingan. Deal. Talaga? Kahit ano pwedeng hilingin? Pingkitan. Lagda. Mukhang natanggap mo na ang regalo ko. Hindi ko inakalang lumaki na ang batang ampon mo. Second year college na Zia, may boyfriend na ba? Huwag kang makialam sa buhay ni Ranran. Xingjan. Sa susunod, huwag mong gamitin kay Ranran ang mga ganyang paraan. At, huwag kang pupunta sa bahay namin sa gabi. Umuwi ka na. Xingjan. Siege. Naway ingatan ka ng Diyos. Sana makapagtapos siya ng 1 taon sa bagong eskwelahan. Assistant Wang. Pagsundo lang kay Miso sa eskwelahan, bakit parang kinakabahan ka? Bago ka lang. Zia ang ating little princess. Kilala siya bilang. Ang maliit na demonyo. Noong nakaraang semestre, sinapak niya ang principal. Himas mo. Aray, aray. Hindi ba't hinihimas mo na? Himasin mo. Sa susunod na semestre, nangongolekta pa siya ng protection fee. Nasaan ang protection fee? Kapag inapi ka, dapat mong matutunang lumaban. Talagang napakalikot. Mag-isa lang siyang gumagala. Ganito si Misu, hindi ba siya pinapagalitan ni Second Master? Second Master. Sa paningin ni Second Master, si Misu ay hindi demonyo kundi isang mabait at matamis na batang babae. Hindi ba ako matamis? Matamis. Hindi ba ako mabait? Mabait. Tara na, little princess, sakay na. Sobrang sweet ko. Little princess, dumating na tayo. CJ, Salamat sa Diyos.
Ito ang ikawalong bises na paglipat ng eskwelahan ng Little Princess na ito. Pero ito ang unang bises na napaka-smooth ng paghatid. Little Princess, may iba pa kayong gusto? Wang Hao, tanong ko lang. Si Second Master at si Lu Tingting. Close ba sila? Lu Tingting? Si Miss Lu ba ang tinutukoy mo? Sigurado naman, mabuti yan. Si Second Master at Miss Lu, sila'y magkasintahon noong bata pa. At may kasunduan pang magpakasal. Sa loob ng maraming taon, si Miss Lu lang. Ang babaeng nasa tabi ni Second Master. Talagang siya na ang magiging asawa ni Second Master. Ganun ba? Oy, tol. Ay naku, ay naku. Mukhang hindi masaya si Tol. Ay. Baka naman makipag-away na naman sa unang araw pa lang ng klase. Hoy, narinig nice ba? May bagong kaklas. Tayon gayon. Pagdating niya, bigyan natin siya ng init na salubong tulad ng dati. Pa makita niya kung gaano kagaling si Ate Lu. Tigil-tigilan muna kayo. Narito na ang bagong estudyante. Palakpakan natin siya. Suran. Sulolo. Et Lu, magkakilala kayo? Ting, hindi lang magkakilala. Pinsan Kaosia. Hala. Pinsan, matagal ko nang naririnig na may sugar daddy ka. Mukhang maalaga naman sa'yo ang matandang yun. Nakapag-aral ka pa rito. Kaya pala ang landi, little cutie pala. Pwede palang pumasok dito ang little cutie. Baka naman. Gusto ng sugar daddy mo ang roleplay na ama at anak? Tawagin mo akong daddy, alagaan kita. Tapos ka na ba? Anong gagawin mo? Ang bait mo naman, pinsan. Alam mong bad trip ako. Kaya hinanap mo pa talaga para masampal. Suran, sinampal Montag ako. Ano naman kung sinampal kita? Hindi pa yan tapos. Tulang. Tigilan niyo yan. Anong nangyayari rito? Maam, si Suran po ang unang nanakit. Ikaw ang nanakit? Uy, Sumulat ka ng 1-0, 000 salitang paliwanag. hoy, Estudyante Luo-Luo, nasisiyahan ka ba sa desisyong ito? Yung bagong estudyante ball bukas. Makakadalo kaya si Second Master? Second Master. Susubukan kong anyayahan. Maam, alam niyo po, napakaabala ni Second Master. Naunawaan ko, naunawaan ko. Di ka pa ba sumusulat ng paliwanag? Ikaw. Klase. Basta makakapagtapos ka ng 1 taon sa bagong eskwelahan.
Igagrant ko ang isang kahilingan mo. Sige, unang araw ng klase dahil kay Lolo Er. Tiisin ko na. Suran, okay ka lang? Anong problema? Pero, sino raw si Lolo or ayon kay Sulolo? Hindi mo kilala si Lolo Er? May kilala ako. Pero ang apelido niya ay Shen. Sie Shen Lolo Yun. Schenk Yin. Ano? Yung Sulolo na yun. Ano ang relasyon niya kay Lolo Er? Balita ko, sila ay magkasintahan. Ha? Mahirap paniwalaan, di ba? Pero noong nakaraan. Dahil lang sa isang salita ni Sulolo, pinapaayos ni Lolo Er ang buong sementeryo ng pamilya Su. Si Lolo Er naman, noong inaayos ang lapida ng mga magulang ko. Sabay na inayos din ang buong sementeryo. Bakit naging dahil kay Sulolo? At kahapon, ang assistant ni Lolo Er ay pumunta pa sa principal para bigyan ng espesyal na atensyon si Miss Su nila. Sabi ni Sulolo, ito ay utos. Ni Lolo Tahimik. May announcement AKO. Bukas ay ang freshman ball. Lahat ay dapat may kasamang dance partner. Walang partner, minus 10 puntos. Ano? 10 puntos. Ang laki naman ng bawas. Ano? Tako ka? Siyempre takot siya, kasi isang probinsyana lang siya. Kahit libre, walang gustong maging partner niya. Tama. Hindi katulad ni Ed Lu. Ang partner ay isang taong kagaya ni Lolo Er. Grabe Ate Luo. Si Lolo ang partner emaw? Oo. Bukas, sasama si Lolo sa akin. Ano? Si Lolo Er ang magiging partner mo. Syempre. Hindi ba si Lolo Er ang partner ni Ate Luo? O ikaw na probinsyana ang magiging partner niya? Ano? Gusto mong makipagsuntukan? Ayaw kong madumihan ang kamay ko sa'yo. Titingnan ko. Sino talaga ang magiging partner ni Lolo Er? Suran. Anong nangyari, Class President? Yun kasi. Akalipak mo lang dito. Mahihirapan ka kapag nabawasan ang credits mo. Kung okay lang sa'yo, pwede akong maging dance partner mo. Salamat sa offer, Class President, pero may dance partner na ako. Sige, kita-kita bukas ng gabi. Esan? Eryi. Kamusta ang first day mo sa bagong school? Okay naman. Libre ka ba bukas? Ano ba ang schedule ko bukas? Bukas, sasamahan mo si Miss Lu sa kanilang bahay para pag-usapan ang proyekto sa Green City. Si Miss Luna naman? Pasensya na, Ranran, baka wala akong oras bukas. May kailangan ka ba? Wala. Samahan mo na lang ang fiance mo. Ranran, Hayop na nakalimutan na ako dahil may fiance na. Hayop na hayop na hayop na Sa ganda at katawan ko. Madali lang makahanap ng dance partner. Ganitong damit, hindi ako pinapayagan ni Erye dati. Ngayon, susuotin ko talaga ito. Et Luo, ang ganda naman ng damit mo.
Kapag ikinumpara sa'yo, parang basahan lang tong akin. Pero okay lang. Sisuran na yung Jologs, siguradong mas pangit ang suot niya. At sigurado, wala siyang dance partner. Nga pala, tungkol sa dance partner. Nasaan na si ye? Dumating na ba siya? Dapat malapit na siyang dumating. Hala, tingnan niyo. Yung kotse ng Shen family. Dumating na ba si Eri? Imposible. Hindi nga natin siya makontakt. Paano siya makakarating? Suran. Imposible. Sisuran pala ang nasa loob ng kotse. Hindi ba yon kotse ng Shen family? Et Luo, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ka nagpapanik? Sinong nagsabing kotse yon ng Shen family? Nakasakay ka na ba doon? Suran, talaga namang matapang kang sumipot sa party ah. Bakit naman hindi ako sasama? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ako magpapanik? Ikaw nga, hindi mo ba sinabi na si Erye ang magiging dance partner mo? Nasaan na siya? May ginagawa si Sanye, darating siya pagkatapos. Ah, sana nga. Kung hindi, kung wala kang dance partner. Mababawasan ang credits mo. Para namang may dance partner ka. Meron naman talaga ako. Malamig, pasok na muna kami, ikaw na lang dyan sa labas. Hintay ka na lang ng matagal. Eto ang kite, tara, pasok na rin tayo. Huwag na nating hintayin si Second Master. Pagkatapos ng trabaho ni Second Master, darating din siya. Pero itong si Suran, ang kit. Hindi ko siya basta-basta palalampasin. Sulolo, bakit wala ka sa pinto? Nagbabantay pa rin bilang gwardiya? Nasaan na si Second Master na hinihintay mo? Suran, gusto mo bang mamatay? Malapit nang dumating si Second Master, ang lakas mo pa sa harap ni Et Luo. Si Second Master ang tagapagtanggol ni Et Luo, patay ka. Si Second Master ang tagapagtanggol niya? Karapat-dapat ba siya? Suran, huwag kang magpakapal ng mukha. Kahapon, sinabi ko na kay Second Master ang nangyari. Kung ayaw mong mamatay, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Sinabi mo kay Second Master. Kahapon, nasa bahay lang siya. Paano mo siya nasabihan sa panaginip? Kung may delusyon ka, magpagamot ka na. Huwag kang magwala sa harap ko. Tigil. Ikaw ang may delusyon. Parang ang close mo kay Second Master ah. Ano NG nasa bahay lang si Second Master? Nakatira ka ba sa bahay niya? Nakatira ako sa bahay ni Second Master. Bakit hindi sinasagot ni Huangran ang tawag ko? Naku, Second Master, may bagong taong sayawan si Misu ngayon. Sayawan? Sa sayawang ito, kailangan ng lahat ng kasama. Kahapon, gusto siguro ni Miss Su na maging kasama mo siya. Pero kahapon, naalala ko lang ang kay Miss Lu. Sa susunod, unahin mo ang mahalagang bagay. Pumunta ka agad sa sayawan. Pero, si Miss Lu, Ay cancel mo. Siege. Nakatira ako sa bahay ni Second Master. Suran, anong sinabi mo? Nakatira ka sa bahay ni Second Master. Tama. Sa tingin ko, hindi ka delusional, baliw ka talaga. Isang taong walang kwenta, ang lakas mong magsabi, na nakatira ka sa bahay ni Second Master. Katulad mo, kahit katulong sa bahay ni Second Master, hindi ka karapat-dapat, mas mataas pa ang aso niya sa'yo. Kung nakatira si Suran sa bahay ni Second Master, kakain ako ng tayo ng patiwari. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Atluo, kung hindi, pagdating ni Second Master. 3 buhay mo, hindi sasapat. Sige, maghintay ako, tawagan mo si Second Master. Atluo, tignan mo ang yabang ni Suran. Tanungin mo agad si Eryi kung kailan siya darating. Sabihin mo sa kanyang pumunta para turuan siya. Abala si Ye. Kaya ka o naman, tu. Takot ka sigurong manapak, no? Kung takot ka, ako na lang.
Hoy, Erye, pumunta ka sa school ko. May mga taong gustong makita ka. Ate Luo, tutu pala yung tawag. Hilala ba talaga niya si Erye? Imposible. Hindi mo kilala si Erye. Pagdating ni Erye, malalaman mo. Malapit na si Erye. Madali lang magsalita. Ako rin, sasabihin ko. Napupuntahan ako ni Erye. Nasaan na siya? Dumating na si Eryi. Ang bilis niyang dumating. Naku! Kung makita ni Erye tong suot ko, siguradong babaliin niya yung binti ko. Erye. Tungkol sa pag-ayos ng libingan ng pamilya Su, salamat sa pagbigay mo ng pabor sa akin. huwag kang mag-akala. Ang ayaw ko ay yung gumagamit ng pangalan ko para manloko. Dalhin mo siya. Opo, dadalhin. Erye, nakamali ako. Hindi ko dapat ginamit ang pangalan mo. Pero, nalinlang ako nitong kita na to. Nalinlang. Huwag niyo ko pansinin. Lumingon ka. Wala na. Lumingon ka. Wala na. Tingnan Montag, galit si Erye. Abangan mo, siguradong patay tong kit na to. Erye. Sinong nag-utos sa'yo na magsuot ng ganyan? Ako. Nagsuot ka pa ng high heels. Kaya mo ba yan? Ganito naman lahat magsuot sa party. Kaya ko naman tumalon, okay lang. Erye. Nakatira talaga sa amin si Suran. Tungkol naman sa inyo. Mga tsismoso at nambubuli, lahat kayo tanggal sa school. Ano? Hala, sandali lang. At yung pagbaligtad mo't pagkain ng tae, di pwedeng mawala yun. Maliit na pusta. Erye, meli ako Erye, Erye. Baka galit pa si Erye? Naku ran, si Erye pala ang magulang Montag. Ang galing mo talaga. Low-key lang, low-key. Napansin ko lately, palihim kang tinitignan ng monitor, sabi niya. Magko-confess sana siya sa'yo ngayon. Kasong nandyan si Erye, di siya naglakas loob. Confess. Anong tinitingnan mo? Erye, ibalik mo yung phone ko. Ibalik. Ito ba yung monitor nyo? Ganyan ka manamit. Para sa kanya? Imposible naman. Tangang Erye, saan napunta isip mo? Di mo ba nakikita nagtatampo ako? Eh bakit? Siyempre dahil. Hindi dahil sa kanya, Erye, ngayon. Hindi ba dapat kasama mo fiance mo? Bakit bigla kang sumama sa dance, ngayon, biglang may time? Pinospon ko yung Salu family, yung kay Ranran. Laging nauuna. Talaga? Engan, Eh. Pag nagpakasal si Erye, si Ranran ba ay? Hindi na unahin. kahit kailan yung kay Ranran. Laging mauuna. Si Arya laging pinakamamahal si Ranran. Ang bait-bait ni Erye.
Ang bait ni Erye sakin. Siguro di ako kinamumuhian, sasabihin ko kaya yung totoo nung gabi. Sa kanya, inaantok na ako. Erye, huwag kang aalis. Ranran. Di alis sa Erye. Dito lang kasama mo. Okay. Engan. Di ko inakalang yung inampon mong bata, ganito na kalaki. Second year college no siya no? May boyfriend na ba? Ranran, hindi ka iwan ni Erye. Nandyan ka rin palagi sa tabi ni Erye. Manatili ka pa ng matagal. CJ, Ranran. Ano ba tong ginagawa ko? Ano ba tong iniisip ko? Imposibleng si Ranran yung babae noon. Tita Wang, magandang umaga. Tita Wang, nasaan si Erye? Naliligo si Erye, ilang oras na. Di pa rin lumalabas, at ayaw niyang may abala. Ang tagal niyang maligo. Ang init ng ulo ni Erye. Hoy, huwag ka nang magtanong. Kumain ka na, papasok ka pa mamaya. Gusto ko sanang sabihin kay Erye yung nangyari noon. Sa susunod na lang. Kagabi sa bagong dance party, napahiya si Sulolo. Sampal ng sampal sa mukha. Si Erye na yun, hindi rin naman mabuti. Ang close niya kay Suran. Wala namang dugtong, abnormal yung relasyon nila. Sa tingin ko, matagal na silang may something. Ulitin mo yon. Hala. Si Suran pala, tu, bakit ka ganyan? Tama kami. No. Narinig mo na, bakit di mo sabihin sa amin? Baka matagal ka nang kay Erye. Hoy, di pa kita pinapatawad sa huli mong pambubugbog. Ngayon binugbog Montag pa boyfriend ka o, magsorry ka agad. Sorry. Yang bibig mo, dapat hinarangan ko na noon, mga gawa-gawa mo. Mga mura mo. Ingat. Hinding-hindi mo kaya. Presidente. Siya ang bumangga, hindi ako. Suran. Okay ka lang. Okay lang ako. Ikaw ang dapat alalahanin. Dadalhin kita sa klinik. Erye.
Si Miss Su nag-away uli sa school. Nasa clinic na. Ano? Ihanda ang sasakyan, pupunta tayo sa school. Sige. Presidente, kamusta ka? Oh, okay lang. Pero hindi mo naman kailangang tumulong kanina. Yung mga maliit na kalaban, kayang-kaya kong sipain ng 3 ng sabay-sabay. Pero natatakot ako. Natatakot ako na masaktan ka. Suran. Pwede ba kitang ligawan? Class President, ako. Alam ko, biglaan ito, pero Suran. Mula nung unang bises kitang makita, nahumaling na ako sa'yo. Class President. Suran. Pwede mo bang tanggapin ang nararamdaman ko at maging kami? Ayaw niya. Second Master. Master, alam kong hindi ka mapalagay. Ibigay mo si Suran sa akin. Pero magpapakita ako ng magandang asal. Patunayan ko sa'yo sa pamamagitan ng aksyon. Hindi na kailangan. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Hanggang saan na kayo? Second Master, nagkakamali ka. Kung hindi ako dumating kanina, papayag ka sa pag-amin niya. Hindi, wala akong ganoong nararamdaman sa kanya. Suran. Second Master, dito tayo sa school, pag-usapan natin ito sa bahay. Suran. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ranran. Pipiliin mo ba ako o siya? Siyempre pipiliin ko si Second Master. Tutulungan kitang layuan siya. Second Master. Si Suran as si Second Master, talaga. Huwag mo akong itulak. Second Master. Hindi na siya makakagambala sa'yo. Ano? Tinulungan kitang layuan si Xiaocheng. Kanina. Nagpe-play lang tayo. Nagpe-play lang. Pero kanina, parang hindi mo makontrol ang sarili mo. Sinabi mong huwag kitang itulak. Kung alam lang ni Second Master na nangyari na sa atin ang lahat. Hindi kaya magiging iba ang trato niya sa atin? Second Master. Yung babae nung gabing iyon. Ako yun. Yung babae nung gabing iyon ay. Anong nangyari? Sumasakit ba ang tiyan mo? Baka kinain ko ng sobra kanina umaga, buong buwan ko. Parang hindi pa ako dinadatnan, baka buntis ako.
Hindi naman siguro. Totoo, buntis ako. Hindi ko pa nasasabi kay Master ang nangyari nung gabi. Ngayon, buntis pa ako. Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin kay Master? Master, matatanggap kaya niya? Ang weird ng ugali ni Master ngayon. Baka naman. Gusto rin niya ako. Bahala na, ngayon na mismo sasabihin ko kay Master ang totoo. Master. Wang Hao. Hiya. Nasaan si Master? Pumunta si Master sa Yuncheng para sa bidding ng Green City Project. Green City Project. Pamilyar ang pangalan. Bukas, samahan mo si Miss Lu sa kanila. At pag-usapan ang Green City Project. Kasama rin kaya si Lu Tingting? Kasama ni Master. Pupunta rin ako. Naku Hiya, anong gagawin mo doon? Mag-aral ka mabuti. Pupunta ako. Magagali si Master. Magagalit siya. Takot siyang maistorbo ko sa date niya sa fence niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin Hiya. Isipin mo. Ilang araw ka palang nag-aaral, ilang beses ka nang nakipag-away. Kung hindi ka mag-aral na mabuti, masaya kaya si Master? Sige, mag-aaral na lang ako. Mag-aaral. Hindi mangyayari. Hey, Mukhang nasa meeting room si Master. Master. Bakit ka nandito? May sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa? Ang sorpresa ay, Suran. Tapos na ang meeting. Xingjan. Kalokohan. anong kalokohan? Master, ikaw ang unang humalik sa akin. Sinabi ko na nag-arte lang ako noong nakaraan. Pero hinalikan mo ako. Erye, gusto kita. Ran. Bata ka pa, hindi mo pa alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Tayo. Alam ko. Gusto kong magkasama tayo habang buhay at ako ay. Tama na. Tapos na ang usapang ito. Ihahatid muna kita para magpahinga. Ayaw ko. Erye, tinanggihan mo ako. Dahil ba kay Lutingting? Ran. Sabi nila, ikakasal ka kay Lutingting.
Totoo ba? Pakakasalan ko siya. Naiintindihan ko na. Sana'y magkasama kayo hanggang pagtanda. Ranran. Tumabi ka. Schenkzingin, Alarm Montag BA. Ang ginawa ni Suran sa meeting room, gaano kalaki ang negatibong epekto? Hindi mo inaasikaso ang issue. Sa halip ay hinanap mo pa siya. Nababaliw ka na ba? Si Wang Hao ang bahala dyan, huwag kang mag-alala. Talaga bang may gusto ka kay Suran? Huwag mong kalimutan kung ano ang relasyon ninyo. At lalong huwag mong kalimutan kung paano namatay ang kanyang mga magulang. Xingjan. Tumigil ka na, imposibleng magkatuluyan kayo. Umuulan na ng nyebe. Labindalawang taon na ang nakalipas. Nang ampunin ako ni Erye. Simula noon, alaga niya ako ng buong puso. Maganda, di ba? ITO. Obra maestra. Alam niya na gusto kong malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Kaya tinuruan niya ako ng self-defense. Tatagang tayo, lakas mula sa baywang, diretsyo ang suntok. Halika. Ulit. Tinuruan din niya ako ng pagbaril. Tumuon. Ayusin ang paghinga. Ang bilis ng panahon. Isang kisap mata, 20 na ako. Si Erye ay mag-aasawa na rin ng iba. Erye, Ang lamig ng panahon, bakit ka pa nasa labas? Sumama ka sa akin pauwi. tahanan. Wala akong tahanan. Pagkamatay ng aking mga magulang, wala na akong tahanan. Si Erye ay mag-aasawa na rin ng iba. Erye, Sino ang nagsabing wala kang tahanan? Ang tahanan ni Erye ay iyong tahanan. Erye, Sumama ka na sa akin pauwi. Ano ba ang ginawa nitong Suran kay Xingjan? Para siya maging ganito ka-obsessed. Ito ay pagitan ko at ni Ranran. Walang kinalaman sa'yo. Kahit wala akong pag-asa sa kanya. Hindi kita papakasalan. Kaya dahil sa kanya, ikakansela mo ang kasal natin? Tama. Kung ganito ang sitwasyon, kailangan kong gumamit ng paraan. Ang sakit naman. Zenoka? Ako si Lu Tingting. Ang tagapagmana ng Lu Corporation, dapat ay narinig mo na ako.
Si Suran ang dahilan kung bakit ka naging ganito, di ba? Galit ka sa kanya, di ba? Sabihin mo na ang gusto mo. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Swak, may issue rin ako sa kanya. Siya ang ating karaniwang kaaway. Ano ang magagawa ng issue? Si Suran ay protektado ni Ari. Habang nandyan siya, walang makakagalaw sa kanya. Huwag kang mag-alala kung gusto mong makipagtulungan sa akin. Ako ang bahala sa anumang mangyari. Eryi, Nandito ako. Umuwi na tayo. Ranran, ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa'yo? Tara, inom tayo. Hating gabi na, ako ay... Naku, sige na. Ka naman. Ano bang napaka-importante, hating gabi? Pinatawag mo ako pa uminom? Parang, may gusto ako sa isang tao. Anong sinabi mo? May gusto ka sa isang tao? Ikafpi at halaga ang ikingayi? Baka may multo o anumang halimaw na sumapi sa'yo? Nagulat lang ako ng kaunti. Hindi ko inakalang ang dakilang Erye ay magiging sawi sa pag-ibig. Sawi sa pag-ibig. Talagang nahuli ko ang sarili ko. Sa itsura Montag. Malalim ang pagmamahal mo. Yung dalagita. Gusto ka rin ba niya? gusto kita. Gusto. Kung gusto mo siya, edi tapos na ang problema. Pareho kayong may gusto, magtapat ka na. Paano kung masasaktan siya sa relasyong ito? Mga dahilan lang yan. Kung gusto Montag, sundan Montag. Sa kakayahan ng Erye, walang problema na hindi malulutas. Paano ko siya susuyuin? Magbasa ka ng ilang nobelang pang-boss, siguradong walang problema. Eryi, tanggihan ng pag-aasawa sa mayaman, 79 na pagtakas ng binibini. Pagkatapos akong pilitin na ipakasal sa kaaway, nagsisi ang unang pag-ibig, Eye. Nagbabasa ka rin ng mga malungkot na kwento. Nag-aaral ako ng merkado ng online novels. Na pala, May problema akong hindi masagot, Erye, turuan mo ako. lumapit ka. Dito. Tapos. Dito, bilisan mo. Mali rin ang sagot mo dito. Tingnan mo ulit, ano ang pipiliin mo? Hindi ito dapat lumampas sa 100%, tama ba? Ito sa 10. Naintindihan mo na ba ngayon? Talaga bang naintindihan o hindi? Piliin ang kisi. Tama ang sagot. Anong nangyari? Ranan, Baka naman, maging matapang ka ulit. Baka naman, maging matapang ka ulit. Kung gusto Montag, sundan Montag. Sa kakayahan ng Erye, walang problema na hindi malulutas. Eryi,
Kanina, hinagkan ako ni Arya ng kusa. Pero hindi siya nagpatuloy. Pagkatapos akong halikan, tumakbo siya. Suran, ang tamis mo ngayon ah. Sulolo. Ano na naman ang balak niya? Hindi ba't matagal mo nang gustong malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo? Ano ang gusto mong sabihin? Kagabi, nakakita ako ng ilang gamit ng mga magulang mo sa bahay. Kasama dito ang mga sulat na ipinadala nila bago sila namatay. Interesado ka ba? Diretsuhin mo na, ano ba talaga ang gusto mo? Wala naman, sabi ng tatay ko, mahigit 10 taon na niyang hindi nakikita. Gusto kanyang makita. Saan kayo makikita? Bukas ay may handaan ang pamilya Su, tandaan mong mag-isa ka lang. Tayo, masinsinan nating pag-usapan ang mga bagay-bagay. Anong nangyari? Kanina ay tumawag sa akin si Sulolo. Inanigahan niya ako sa isang handaan na puno ng panganib. Huwag kang pumunta, ako na ang bahala. Hoy, teka lang Arye. Sa tingin ko sa mga nakaraang taon, lagi mo akong pinoprotektahan. Pero may mga bagay na kailangan kong harapin mag-isa. Kaya ngayon, hayaan mo na akong pumunta mag-isa. Sige, malaki na ang ating ranran, sige pumunta ka. Narating na natin ang bahay ng Su, Arye, hintayin niyo na lang ako sa kotse. Una akong bababa para tingnan ang sitwasyon. Mag-ingat ka. Nandito ako. Handa na ba ang lahat? 6 na bodyguard, kapag nagbigay ng senya si Misu. Aksyon agad ang lahat. Boss Zhong. Huwag kayong mag-alala, ang babaeng darating ay maputi at malinis. Siguradong magugustuhan nyo. Kanino bang magugustuhan? Hindi kaya itong matabang ito ang magugustuhan? Suran, paano ka nagsasalita? Ito ay ang kilalang-kilala. Boss Zhang NG Sheng Yue Group. Batin Montag. Batiin. Narito ako para kunin ang mga gamit ng aking mga magulang, ang kanyang pagkatao. Ano na kinalaman ko doon? Gusto mo ng mga gamit nila? Pero kailangan mong magpakita ng magandang asal. Una, samahan mo muna si Boss Zhang sa pagkain. Pagkatapos, ibibigay ko sa iyo. Ayos na ba? Magandang dalaga, samahan mo akong uminom nito. Sa iyo na ito. Ete, ang bait-bait mo talaga ni Boss Zhang sa'yo. Ang kwintas na ito ay paboritong alahas ni Boss Zhang. Sinasabing ang halaga nito sa merkado ay 30 milyon. Gusto mo? Kung gayon, samahan mo siyang uminom. Para ipagkaloob sa iyo ni Boss Zhang. Ikaf, Suran. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ganun ang sinabi ni Boss Zhang, pinapahalagahan ka niya. Talaga? Ang kwintas na ito ay magulo ang pagkakagawa at hindi natural ang itsura. Halatang peke. Ang halaga sa merkado, hindi lalampas sa 300. Boss Zhang. Ito ang tunay na red sandalwood. Sus Mariosep, Binabastos Montag Ako? Ito. Kung ayaw ninyong kumain ng maayos, edi huwag na kayong kumain.
Suran. Tito, nakita mo naman. Si Boss Zhang ang unang nanakit. Ranran, maayos nating pag-usapan. Pakawalan mo muna si Boss Zhang. Kung gusto mong pakawalan ko siya, ibalik mo ang mga gamit ng mga magulang ko. Ito. Ibigay mo sa kanya, dalhin mo siya ng tiyahin mo. Siege, Halika, Sumama KSA Akin. Tara. Ano ba ang nangyari? Sabi Mo, madaling kontrolin ang batang ito at mapapasama sa akin. Naku, Boss Zhang, magpalamig ka muna. May backup plan tayo. Huwag kang mag-alala, hindi siya makatatakas. Ranran, kamusta ang sitwasyon? Huwag kang mag-alala, maayos ang lahat. Kumain ka na ba? Hintayin na lang natin kung anong masamang balak nila. Narito ang mga sulat na iniwan ng iyong mga magulang. Pero, maaari mong tingnan muna ito. Ito ang testamento ng aking mga magulang. Lahat ng ari-arian sa bahay ay mapupunta sa aking kapatid na si Susengo. Hinugisan ninyo ang testamento ng aking mga magulang. Tama, ang lahat ng mayroon ako ngayon ay sa iyo dapat. Galit ka? Pero, habang lalo kang nagagalit, lalong mabilis kumalat ang lason sa katawan mo. Nanay, pwede mo nang papuntahin si Boss Zhang. Siege. Ang sakit ng ulo ko. Simula pa lang yan ng hilo, mamaya. Mainitan ka ng todo, at sa huli. Magiging hayop ka na lang na puro kantot ang alam. Suloo-loo, ang galing mo, madalas mo bang gawin iyang kalokohan? Madalas ka bang gumawa nito? Okay lang. 6 na tao pa lang ang namatay sa ganitong paraan. Ngayong gabi, ikaw ang ikapito. Nga pala, may isa pa akong nakalimutang sabihin. SA Toto lang. Yung atake sa puso ni Lolo. At yung pagkaparalisa ni Tito, gawa yun ng mga magulang ko. Para lang makuha ang kayamanan ng pamilya nyo. Yung pagkamatay ng mga magulang ko, may kinalaman ba ang pamilya mo? Wala naman, pero mabuti na lang namatay sila. Kung hindi, paano ako mabubuhay ng ganito kaganda? Magandang buhay. Simula ngayon. Yang magandang buhay mo. Tapos na. Ikaf. Hindi KBA nalason? Kung hindi ako magpapanggap, sasabihin mo ba iyang mga yan? Gago ka, niloloko Montag ako? Ano naman kung niloko kita? Sulolo, yung mga sinabi mo. Magiging ebidensya yan. Nanay, bakit hindi ka pa pumapasok? Naku, luo-luo. Nanay, hulihin mo siya, pati yung voice recorder sa kamay niya. Kunin Montag, yan, bilis. Suran, ngayong gabi, hindi ka makakatakas. Sa kwartong ito. Talaga? Naku, natatakot ako. Tako? Kung takot ka, ibigay mo yung voice recorder. Baka mava PA ako SIO. Ang tatangan nyo talaga. Tito, tapos na yung palabas, pwede ka nang pumasok. Boss Zhang.
Tito, ang bilis mo. Okay ka lang. Okay lang, yung antidote, effective talaga. Pero sila, ano na nangyari sa kanila? Ginawa ko sa kanila yung ginawa nila sa akin. Pinaglaruan ko sila ng pabango. Ang init. Ang init. Babae. Kailangan ko ng babae. Kalagan niyo sila. At saka itali ninyo. Ang apat na ito. Huwag po, pangalawang Ginoo. Pangalawang Ginoo, hindi ninyo pwedeng gawin ito. Nanay, pangalawang Ginoo, ang kita-kit mo. Ang cute. Bitawan ninyo ang anak ko. Nakuha ko rin. Lahat ito ay mga sulat ng mga magulang ko. Sana, malaman ko ang totoong dahilan ng kanilang pagkamatay. Pangalawang Ginoo, Sana nga. Pangalawang Ginoo, si Suluuluo ay hinanap si GNG, Su. Si GNG, Lu ang nag-udyok. Bukod pa riyan, ang insenso ng pamilya Su ay galing din kay GNG, Lu. Alam ko na. pangalawang Ginoo, ano nang nangyari? Pag-uwi na lang natin pag-usapan. Xingjan. Nakarating ka rin. Ranran. Sandali lang. Ang late mong dumating. Gusto mo bang makita ang resulta ng iyong pakana? Xingjan, ano ng sinasabi Montag. Ang nangyari sa pamilya Su, ikaw ang may pakana. Ano? Aling pamilya Su, wala akong kausap na Su ngayon. Tungkol sa kolaborasyon. Huwag kang magkunwari. Noon pa lang sinabi ko sa'yo, huwag mong gagamitin ang mga panlilinlang kay Ranran. Dahil hindi ka nakinig. Tuturuan kitang magkaroon ng memorya. Mga tauhan. Hulihin siya. Xingjian, alam mo ba ang ginagawa mo? Ako ang tagapagmana ng pamilya Lu, hindi mo ako. Pwede. Sheng Xingyin. Pangalawang Ginoo, pinagbuhatan mo ako ng kamay, lutingting. Ano? Hindi ka pa nasisiyahan. Gusto mong ikaw mismo ang gumawa. Huwag. Sheng Xingyin. Para sa isang babae, ganito ka sa akin? Hindi ka ba natatakot na masira ang pangalan mo? Ang pamilya ko, ay hindi ka palalampasin. Ang ingay mo. Takpan mo ang bibig niya. Tuloy ang paghampas. Opo. Ikaf, Sheng Xingyin. Hindi maganda rito. Uwi na tayo at magpahinga. CJ, Anong nangyari? naiisip ko, ganito ka kay lutingting. Hindi ba masyadong malupit? Naawa ka sa kanya? Ano na itinuro ko sa'yo? Ang pagiging mabait sa kaaway. Ay pagiging malupit sa sarili. Siyempre alam ko yan. Pero ganito mo siya hinahampas. Hindi ka ba naaawa? Bakit ako maaawa? Hindi ba siya ang nobya mo?
Dati mo pang sinabi na ikakasal ka sa kanya. Wala akong balak pakasalan siya. Eh bakit mo sinabi dati na ikakasal ka sa kanya? Niloloko ka lang. Gago ka talaga, sobra. Eh ngayon, may gusto ka bang pakasalan? Meron at nasa harap ko na siya ngayon. Pasok. Ginoo, nakita ko na yung babae noong gabi. Gusto niyang makipagkita sa'yo ngayon din. Ginoo ako. Ranran. Aalis muna ako, pag-usapan natin tumamaya. Ginoo ako. Ako yung babae noong gabi. Gago ka talaga, ang bilis mo, nagkagulo pa. Babalik ka rin naman pala. Hindi pa tapos. Ilan na ang sampal? 100 sampal na, itutuloy pa? Itapon mo na siya. Opo. Sandali. Suran. Anong ipinagmamalaki mo? Akala Montag BA. Tinulungan ka ni Shengsingin? Dahil mahal kita siguro. Huwag kang manggulo, hindi ako gusto ni Eye. Ikaw ba ang gusto niya? Ang simpleng bata ka talaga, maliban sa iyo. Alam ng lahat. Ang pagiging mabuti ni Shen Xingjian sa iyo ay para lang bayaran ang kanyang kasalanan. Pagbabayad sa kasalanan. 12 taon na ang nakalipas, namatay ang iyong mga magulang. At biglang lumitaw si Shen Xingjian. At kaagad kang tinanggap. Hindi ka BA nagduda. Si Shen Xingjian ay may malaking impluensya. Bakit hindi niya malaman ang dahilan ng pagkamatay ng iyong mga magulang? Ano ang ibig mong sabihin? Dahil lang pumatay sa iyong mga magulang. Ay si Seng Xingqian mismo. Hindi ako maniniwala sa kahit isang salita mo. Itapon mo siya. Opo. Dahil lang pumatay sa iyong mga magulang. Ay si Seng Xingqian mismo. Hindi mo pwedeng pagdudahan si Eye. Ito ay ang mga sulat ng iyong mga magulang noong buhay pa sila. Tiyak na may mga clue dito. Pangkaraniwang sulat lang ng mga magulang mo, walang espesyal. Waiver ng kamatayan. Ranran, ano nang nangyari sa'yo? Yi. Ang aking mga magulang. Paano ba talaga namatay? Ang pagkamatay ng iyong mga magulang ay aksidente lang talaga. Aksidente. Kung aksidente lang talaga ang pagkamatay ng aking mga magulang, bakit mo sila pinirmahan ng death waiver?
Eryi. Gusto kong malaman ang totoo. Baka hindi mo alam. Ang iyong ama ay ang dating mayordomo ng pamilya Shen. 30 taon siya sa pamilya Shen. Pagkatapos magpakasal, umalis siya at nagtayo ng sariling pamilya. At ako ay parang anak niya rin na pinagpalaki. 12 taon na ang nakalipas. Sa ika-negatibo, 60 na kaarawan ng aking ama. Ako ang nag-imbita sa kanila ng walang paalam para dumalo sa aming bahay. Nang gabing iyon, ang pamilya Shen ay sinalakay ng mga mamamatay tao. Mamatay ka na. Pinata. Tito, ang iyong ina ay pinatay ng mga mamamatay tao at ang iyong ama ay tumanggap ng isang saksak para sa akin at nagdulot ng malubhang sugat. At ikaw, siya rin ang nagkatiwala sa akin bago siya namatay. Ang death responsibility certificate na ito ay nilagdaan niya bago siya namatay. Natatakot siya sa akin na dahil sa kanyang pagkamatay ay magkaroon ng negatibong reaksyon ang publiko. Iyon ang katotohanan, sa loob ng maraming taon ay hindi ko nasabi sa iyo. Natatakot ako na galit ka sa akin. Ngayon na alam mo na. Pwede kang magalit sa akin. Gusto kong mag-isip muna. CJ. Mula noong 12 taon na ang nakalipas. Ako ay inampon ni Second Master. Siya ang naging aking sandigan sa lahat ng oras. Gusto mo bang sumama sa akin pauwi? Palagi ko ring naiisip na ang pagkikilala kay Second Master ang pinakamaswerte kong nangyari sa buhay ko. Kahit kailan. Ang mga bagay tungkol kay Ranran ay palaging una. Pero bakit? Ang napakabait na Second Master ay ang hindi direktang pumatay sa aking mga magulang. Tatay. Nanay. Ano ang dapat kong gawin? Second Master, malinaw na ang lahat. Si Lutingting ang nagsabi kay Miss Su tungkol sa nangyari noon. Lubusang wasakin ang industriya ng pamilya Lu, si Lu Tingting. Patayin. Opo. Matapos mag-away ng Little Ancestor at Second Master, si Second Master ay nanatili sa kumpanya. 3 araw nang hindi kumakain, kung magpapatuloy ito, mabibingi siya sa sakit. Sige na. Kahit magalit sa akin si Second Master pagkatapos, may ilang bagay na kailangan kong sabihin para sa kanya. At ipaliwanag kay Miss Su. Pasok. Wang Hao. Little Ancestor, alam ko na ang nangyari sa inyo ni Second Master. Kahit wala akong karapatang magpayo sa iyo. Pero may ilang bagay na hindi sinasabi ni Second Master. Gusto kong sabihin para sa kanya, noong mga panahong iyon. Mabait lang talaga SI Second Master. Kaya niya inimbita ang mga magulang mo. Yung dalawang kila, random lang yung ginawa nila. Walang kinalaman si Second Master, hindi pa sila magkaaway. Pero sa mga nakaraang taon, si Second Master, nabubuhay siya sa pagsisisi at guilt. Nararamdaman niya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi niya matanggap, kaya double ang pagmamahal niya sa'yo. Pero, ang pagmamahal ni Second Master sa'yo, hindi lang dahil sa guilt, may pagmamahal din. Sa tagal kong kasama si Second Master, kahit kailan, ikaw pa rin ang una niyang naiisip. Ito ang notebook ni Second Master. Lahat ng habits at interests mo, nandito. Oy, maami akong sinabi ngayon.
Hindi ko pinipilit na patawarin mo si Second Master. Gusto ko lang siyang tulungan na maging mas matapang. Kawawa rin si Second Master. Biktima rin siya. Wang Hao. Salamat. Alam ko na ang desisyon ko. Sa hinaharap si Ranran. Hindi na siguro kami magiging close. Second Master. Ranran, Second Master. Naiintindihan ko na ang nangyari noon, ang pagkamatay ng mga magulang ko. Wala kang kinalaman. Katulad mo, biktima rin sila. Kaya sa tingin ko, hindi kita dapat sisihin. Kung nasa langit ang mga magulang ko at alam nilang pinoprotektahan mo ako ng maayos, masaya rin sila. Kaya sa tingin ko, hindi kita dapat sisihin. Ranran. Salamat. Second Master. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Salamat sa mga nakaraang taon. Sa pagprotekta, pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. Kaya, may sorpresa ako sa'yo. Anong sorpresa? Yung babae na nakasama mo nung gabi, ako yun. At, buntis ako. Kaya pala. Matagal na pala tayo. Ranran. May anak na tayo. Kamusta ang sorpresang ito? Ang ganda. Ito ang pinakamagandang sorpresa na natanggap ko. Ranran. Yung tanong mo dati na palagi mong tinatanong sa akin. Ngayon, masasagot ko na. Ang taong gusto kong pakasalan. Mula simula hanggang katapusan. Ikaw pa rin. Ranran. Pakasalan mo ako. Pwede ba? Gusto ko.